Kung napapansin po ninyo, itong si Pi ay tila hindi gumagalaw sa presyo niya ngayon. Parang siya po ay nakabitin sa ere. Pero teka, sa likod ng katahimikang ito, may paparating po na malaki at posibleng magbago sa galaw ni Pi. Isa pong malaking token unlock ang nakatakdang mangyari ngayong mismong buwan na ito. Kaya ang tanong, anong ibig sabihin nito at paano po ito makakaapekto sa presyo ni Pi Coin? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ang source po ng balita natin dito ay ang Crypto.news at nakikita naman po natin dito na ang kasalukuyang presyo ni Pi Network ngayon ay nasa 0.74. Kaya ayan po ulit, hindi po siya gumagalaw. Ayan, parang yan na nga, nagsa-sideways lamang po siya. Kaya ayan, ngayon ay simulan po natin sa kung bakit parang walang galaw itong si Pi Network sa market. Ayan, sa kasalukuyan, yan po ulit, ang presyo ni Pi Network ay nasa 0.74 kung saan ay last 24 hours ay bumagsak po siya ng 0.31%. At nitong nakalipas po na 7 araw ay bagsak po siya ng negative 9.72%. Kaya ayan, bumagsak siya sa pagitan ng 0.74 hanggang 0.85. Kaya ayan, kung isipin po natin ay maliit lamang po ang range na yan. Lalo na kung ikukumpara natin sa dating all-time high niya na nasa presyong $299 noong February. Ibig sabihin ay bumagsak po siya ng halos 74% mula sa peak price niya. Pero kahit mababa at nakatenga ang presyo, may isa tayong dapat napansinin. Tumaas po ang trading volume niya ng 16.2% sa loob ng isang araw. Umabot po ito sa $145 million kung saan ay indikasyon na kahit may kaba sa market, may mga traders pa rin ang interesado kay Pi. Pero bakit nga ba sila nagiging maingat? Ayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa token unlock. Ayan, ano nga bang ibig sabihin nito at bakit po ito mahalaga? At yan, para sa mga baguhan, ang token unlock ay ang proseso kung saan ang mga nakalak na Pi tokens ay ilalabas sa sirkulasyon. Ibig sabihin ay maaari pong ibenta na po ng mga holders ang kanilang tokens kapag na-unlock na ito. Kaya sa kasong ito, ang Pi Network ay magkakaroon po ng malalaking unlocks sa loob ng 3 araw. Yan. Nitong nakalipas po na May 26 ay may 10 million na Pi tokens ang na-unlock. At kahapon, May 27 ay 12 million. At ngayon, May 28, ang pinakamalaki po sa buwan na ma-unlock kung saan ay ang 15 million na Pi tokens. Yan ang dahilan kung bakit maraming traders ang nakaantabay. Kasi kapag sabay-sabay na nagbenta ang mga holders ng bagong unlock na tokens, maring bumagsak po ang presyo ni Pi dahil sa sobrang dami ng supply. At hindi lang yan, sa mga susunod na buwan ay mas lalo pang lalaki ang unlock. Nitong June ay meron pong 263 million na Pi tokens ang ma-unlock. July ay 233 million at August ay 132 million. Kung wala pong sapat na demand o buyers na papasok, baka malunod po itong si Pi sa kanyang sariling supply. Yan. Ngayon ay dito naman po tayo sa technical analysis. Yan, silipan po natin ang galaw ng charts kung saan ay ayon po sa mga technical indicators, si Pi ay nakulong sa Bollinger Band range kung saan ay nasa pagitan ng 0.53 at saka 1.15. Ang kanyang presyo ngayon ay nasa gitna ng range. Ibig sabihin ay low volatility o hindi po gumagalaw ng malaki. Kapag ganito po ang setup, posible itong sundan ng biglaang breakout, maaring pataas or pababa.
Pero base po sa RSI o Relative Strength Index ay nasa 48.36 ito, kung saan ay halos gitna lang. Ibig sabihin po niyan ay wala pong malinaw na direksyon. Sa kabilang banda, ang stochastic RSI naman ay nasa 18.16. Sinyalis naman po yan na maaring oversold si PAI sa short term. Posibleng may bounce pero hindi pa tiyak. Ang mas nakakakaba dito ay ang MACD. At yan, ito po kasi ay nagpapakita ng bearish momentum. Bumaba po ito sa signal line, kaya may posibilidad na magtuloy-tuloy ang pagbaba kung madadagdagan pa ang selling pressure. Ayan. Ngayon ay may ginagawa ba ang PAI Network para maiwasan ang pagbagsak ng presyo? Buti na lang, hindi nakatutok lang si PAI sa presyo. May ginagawa rin silang mga hakbang para magkaroon ng tunay na gamit ang token. Kamakailan ay inilaunch po nila ang $100 million na PAI Network Ventures Fund. Layunin nitong suportahan ang mga startup sa larangan ng AI, gaming, fintech, at saka e-commerce. Kung magtagumpay po ang mga project na ito at magkaroon ng real-world use case si PAI, posibleng lumakas muli ang demand at presyo niya sa long term. Kaya kahit may pressure sa short term, may pag-asa pa rin ang mga hodlers kung mananatili sila sa project. Ngayon ay ano po ang posibleng mangyari sa presyo ni PAI pagkatapos po ng unlock? Yan, kung magkaroon po ng breakout si PAI sa kanyang resistance na 0.85, maaaring tumaas po siya papunta sa presyong $1 or $1.15. Pero kung hindi po niya kayang hawakan ang current range sa 0.74 to 0.75, posibleng bumagsak siya pabalik sa psychological level na 0.70 o mas malala pa ay sa 0.65 or 0.53. Ang tanging magliligtas po kay PAI mula sa pagbagsak ay kung maraming bibili kahit tumaas ang supply. Pero wala pong buying interest, tuloy-tuloy ang pagbagsak ng presyo. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni PAI Network. Para sa atin, mahalaga po ang timing ngayon kay PAI. Kung ikaw ay nakabili sa taas ng presyo, baka mainam na maghintay-hintay muna at i-monitor ang galaw. Pero kung plano mong bumili, maging maingat dahil posible pong bumaba pa ang presyo dahil sa massive token unlock. Ang volatility at saka supply pressure ay hindi po biro. Kaya dapat ay may sapat po tayong risk management at huwag po agad po tayong mag-panic buy or panic sell. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin si PAI Network ay nasa isang critical moment. Bagamat may potential siya dahil sa mga DApp development at saka venture fund, hindi po natin pwedeng baliwalain ang epekto ng token unlock sa presyo. Ang project ay promising pero ang presyo ay sensitibo. Kung isa ka pong believer sa long-term vision ni PAI, pwede mong gamitin itong pagbaba ng presyo bilang entry point. Pero kung short-term trader ka, mag-ingat at ibase ang iyong desisyon sa data at hindi po sa hype. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.